isipan. At higit sa lahat, Ama, kung meron man kami mga kabigatan, pakaaliwin niyo kami through the Holy Spirit. Hinihiling ko, Ama, na pagpalain mo ang pangangaral. At higit sa lahat, ikaw na po mag-usisa sa aming mga buhay at ikaw ang mataas. Hiling ko, Ama, na sa pamumuhay namin ay nawa lumago kami spiritually. In Jesus' name, Amen. Tayo muli ay makaupo na. Maraming salamat. Now, gusto ko pong magturo ulit sa inyo. Alam ko, ang mga turo naman sa atin dito, hindi po aksidente na tayo nandito po. Tayo po'y naandito upang magkaroon po ng pagpapaalala, pagtatagubili ng Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba. No? Now, paalala lang ulit sa atin ito. Tanong ang aking pamagat po. Minsan nag-aalangan ako sa aking grammar. Where are you belong? Saan ka ba nabibilong? Amen. Pakatandaan natin yung verse 5, sabi doon, having predestinated us unto adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. So sa Kanyang kabutihan po na kasiyahan, kalooban. Now, pag-usapan natin ang church. Dahil tayo na bibilong dito. Amen. Amen. Ang Biblia po ay marami pong sinasabi patungkol sa mga bagay kung bakit tayo nag-i-exist dito sa lupa. Alam niyo yung mga katanungan, bakit ako naipanganak? Bakit ako nandito sa church? See? Anong dahilan kung bakit ako lumitaw dito sa mundong ito? Bakit ako hindi pinanganak nung panahon ng Hapon? Panahon ng gera, panahon ng 18th century. So bakit ako ngayon na ipanganak sa magulong mundo ngayon? Amen? Sa mga technology ngayon. Ito po ang ilang mga dahilan for our existence. Sa kalooban po o panawagan ng Panginoon para sa ating mga buhay. Now, bago tayo gumawa ng anumang mga paglilingkod o anumang bagay, bago tayo gumawa sa Panginoon ng anuman, una-una dapat mong malaman at dapat magkaroon ka ng pag-ibig sa Panginoon. Amen. Kasi bago ka gumawa, dapat mayroon kang pag-ibig sa Panginoon. Alam niyo kung wala kang pag-ibig sa Panginoon, hindi ka matututo na sumunod at maglingkod sa Panginoon. Dahil yan po ay pinlano tayo for God's pleasure. Amen. According to the verse. Para sa Kanyang kasiyahan. Now, alam niyo po, hindi po tayo matututo na magmahal. Sa anong dahilan? Pag hindi ka po nakipabahagi sa mga kapatiran. Ibig sabihin, nakipag-fellowship. Hindi ka pa matututo maumibig pag in-isolate mo lang ang sarili mo. Amen. Now, sa halip, we have to be around with the people of God. Kailangan huwag mo i-isolate ang sarili mo, hindi ka matututo magmahal. Tayo po ay magkaroon ng fellowship. Matututo kang magmahal. Mag-a-adjust ka. Lalo na mga tao sa church ay nakakairita. Ang mga tao sa church ay hindi perpekto. Nakaka-frustrate ang mga tao sa church. Doon ka matututo magmahal. Naniniwala ba kayo doon? At saan natin mahanap po ang mga klaseng mga ugaling mga tao na yun? Nakakairita, nakaka-offend, lahat-lahat na ng mga negatibo. Of course, sa pamilya po sa church. Now, kaya nga, ikaw at ako po ay tinawag tayo to belong where you belong. Tama ba? No? And by belonging to the church, we live out our calling to belong to God. Alam niyo po, sa Romans chapter 1, buksan tayo. Sa Romans chapter 1, sa verse 6. Romans chapter 1, verse 6. Sa verse 6, among whom ye are also the called of Jesus Christ. Sa chapter 12, Romans chapter 12, verse 5.
Romans 12 verse 5. Sabi ng Bible, sa verse 5, so we, being many, are one body in Christ, and everyone members of one of another. Now dito mga minamahal, gusto ko magpaalala sa inyo uli kung paano tayo makipag-fellowship sa mga kapatiran, which is the church. Tayo po ay isang katawan, which is the church, pero maraming mga parte. Paalala ko ulit kung saan ka dapat nabibilong. Kailangan malaman natin at makilala natin kung ano talaga ang pagiging isang membro ng simbahan. Amen? Kung paano ka makipahagi-bahagi sa mga tao ito. Amen? Na kanya-kanya tayong mga ugali. Paano ka naglingkod sa church noong kapanahon ng itong taon nakalipas sa Panginoon. Kaya nga, inuulit ko, kailangan makilala natin ang ating sarili kung saan tayo nabibilong. Amen? Agad tayo number 1. 3 bagay ko sa inyo ibibigay. Now, in God's family, we learn our true identity. Ephesians 2:19. Ephesians 2:19. Sa Ephesians chapter 2, verse 19, the Bible says, now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Now, in God's family, tayo po ay mga pamilya. Tayo po matututo dito ng totoong pagkakakilanlan. Now, gusto kong paalalahanan ko kayo. We must value your identity. Anong pagkakakilanlan sa'yo? That you are a Christian. Pahalagahan niyo po ang pagiging Kristiyano po. Amen. Dahil ang Panginoon, pinapahalagahan tayo at tinatanggap tayo. Kung sino man, kung ino-honor mo ang gawain mo ang Diyos, i-honor ka rin ng Panginoon din. Amen. Pahalagahan niyo ang inyong testimony, being a Christian, and being a Baptist church also. Dahil pag hindi mo pinapahalagahan ang iyong pagkakakilanlan, totoo lang, hindi ka marunong makipahabahagi sa mga kapatiran. Amen. Higit sa lahat, mga minamahal, tayo po, inuubos natin, naglalaan tayo sa paghahanap, pagsisearch ng ating pagkakakilanlan kung sino ka talaga na nilalang. Di ba? Kung sino ka talaga sa mundong ito. Lahat tayo naghahanap ng pagkakakilanlan. Noong bata pa tayo, nais nating main sa mga kalaro natin. Di ba? Kung gusto nila tayo, una-una, nakikipagkilala ka sa kalaro mo. Kung anong ugali, di ba? At tatakbo tayo kahit saan, di ba? Nagkakakilala ng mga kalaro natin, nakikilala ka. Sige, ba? Nung lumaki ka na as a teenager, young people, gusto nating mapatunayan, makilala din, main sa kanila. Paano makilala? Alam mo yung pagsusuot natin, nai-in ka, di ba? Kung anong mayroong kang ipapatunayan. Diba? Yung mga pananamit natin na ma-identify ka. Lalo na sa uso nila, sa uso ng kapanahonan ngayon. Ibig sabihin, may pinapatunayan ka sa mga kabarkada mo at kakilala. So nagpapakilala ka kung anong meron ka na pagkakakilala sa sarili mo upang main ka sa sanlibutan at sa mga kabarkada. Amen? Nang tumanda na tayo, nagkaedad, iba na yung ating pagkakakilanlan na identity. Amen? Sinusubukan natin maitatag ang ating mabuting reputasyon. Paano ba pinakikilala mo yung pagkakakilanlan mo sa reputasyon? Yung good reputation na yan. Marami na mga pangarap mo sa pagkakapamilya na iba ng pagkakakilanlan sa atin, yung identity. Bumibili tayo ng bahay. Bumibili tayo ng mga ari-arian, mga appliances. Itinataguyod natin ang ating pamilya. Nagkakaroon tayo ng ambisyon upang umangat sa buhay. Yun ang pagkaka-identity natin nung nagkakaedad na tayo. Ibig sabihin dito, bumibili ka ng mga stuff na yan, mga bagay na yan, upang maipakita mo na tayo, na ikaw, umabot ka na sa lugar na yan. Ito lang, di ba? Di pa naubos ang ating ambisyon eh. Nagkaroon ka, yung good reputation, pinapakilala mo sa kapitbahay mo. Yung kapitbahay mo, naiinggit ka dahil meron sila. Gusto mong habulin sila eh. Diba sabi ko, Lord, huwag mong hayaan na mainggit ako. Bigyan mo ko upang maelibil ako sa kanila. Diba? Alam niyo, sa kabuuan ng ating mga buhay, tayo po'y
na nababaliw sa ating mga sarili. Sa isipan natin na yung ating pagkakakilanlan ay nakatali tayo sa lahat ng klaseng mga bagay material. Hindi niyo ba napapansin? Amen? Subalit, ang totoo talaga, most of our identity comes from our relationships. In God's family, we learn our true identity. Halimbawa, ang gusto ko kung paano tayo magkaroon ng pagkakakilanlan na nagmumula sa mga relasyon. Halimbawa, sasabihin ko sa inyo, sino ba si John Dawson Jr.? Ako'y isang native na waray nun sa Marinyo. Waray ang aming salita. Isang husband, isang tatay, isang pastor. Alam niyo kung anong pagpapakilala ko? Naandoon yung aking relasyon sa inyo. My relationship as an association, yung iniuugnay ko, nakasamahan ko kayo, nagpapakilala ako, nagpapaliwanag kung sino ako. Yun ang ating pagkakakilanlan na identity. Anong trabaho mo? Pastor, panawagan ko rin. Anong trabaho mo? Tricycle driver. Anong trabaho mo? Empleyado. Kanino ka anak? Sino ka? Yan ay pinapaliwanag. It defines us kung sino ka sa pamamagitan na pagkikipagrelasyon. Amen. Ayos lamang pag ang ating relasyon ay healthy at ang mga buhay natin ay talagang nasa duyan tayo, nasa bed of roses. Maganda po ang mga bagay na yun. Subalit, anong nangyayari sa ating mga relasyon pag hindi na maganda, hindi na healthy, hindi na malusog? Andiyan pa ba kayo? Pag ang panahon sa ating mga buhay pagkakailanlan ay yung bang ang ating identity at pagpapahalaga sa sarili ay pag hindi na maganda ang relationship natin sa bawat isa. Yung pagpapakilala mo, nabura na dahil nagsasuffer ka na. Naghihirap ka. May mga problema ka na. Nahihirapan ang pagpapakilala mo eh. Alam niyo po, tinanong namin si Pastor Al Gonzales, yung isang pinalit kay Jerry Mendoza dito sa Hillsview, yung Glorious Bible Baptist Church. Si Pastor Al Gonzales, yun ang kasama namin kina Luego. Habang kami nagkakape-kape, kasama namin doon si Alexander the Great, na isang pastor, wala pang asa. Kaya si Alexander the Great, meron sa Pilipinas Alexander the Great. Dahil ang pangalan niya, Pastor Alexander Dakila. Sa Tagalog na Dakila, Great. Kaya sabi ko sa kanya, Pastor Alexander, namimiss ko ang boses mo. Siguro, tawagin ka doon ni Pastor Fernand, special number, tawag siya sa akin. Magandang boses niya eh. Talagang mga pakuyog-kuyog. Talagang magaling siya eh. Sabi ko, namimiss ko ang boses mo ah. Eh, pag nagsalita yun, parang nasa DG. Pastor, okay lang naman ako eh. Ganun, ba? Sabi namin ni Alexander, nagkakapi-kapi kami. Andun yung saging na, minarinate na saging. Sabi ko, akala ko yung tag 5 piso na bilog, yung mga ang tawag ng crackers na, yung sa nadaya kami, parang binangkal, yung pala saging. Sabi ni Pastor Alexander the Great, Pastor, saging ang loob niya. Si Al Gonzales sabi namin, Pastor, ano ka ba talaga? Kasi si Pastor Al, nag-Japan. Ano ba talaga ang citizen mo? Japanese ka ba o Pilipino? Ito nga, Pastor, ang problema eh. Napakadelikado pag ikinat ko yung aking citizenship as a Japanese. Dahil, siyempre, malaking pera. So, nagbabayad ka sa Pilipinas pag overdue na. Kailang bumalik ka sa Japan. Hindi pa pwedeng dual citizen ka. Yun din ang pwede, sabi niya. Tanong kami si Pastor Alexander. Sabi ni Pastor Alexander, ano ba talagang puso mo?
Nais mo pa bang pumunta ng Japan? Hindi nawawala, pastor. Gusto ko talaga mag-mission pa sa Japan. Pastor ka na dito eh. Pero pastor, nandun pa rin ang puso ko sa Japan. Nasabi niya doon. Ganyan-kwento niya paano mawin ang Japan, yung mga Haponese. Alam mo, nawiwin niya mga member doon, mga half Japanese. Ibig sabihin, yung mga Pilipina nag-asawa ng Haponese doon. Kaya, ang wini-witnessan yun, mga half Japanese. Pero yung kultura, mga Haponese na talaga doon. At saka kailangan mo mag-win mga Hapon, talagang bababa ka sa kanila. Irespeto mo sa kanila. Napunta ako doon sa tanong ko, Pastor, di ba ang mga Hapon nag-suicide? Alam niyo yun? Lots of Haponese nagpapakamatay. Anong dahilan? Ano ba ang kanilang ugali? Sabi niya, alam niyo, Pastor, ang mga Hapon, ayaw nila talaga na darating na sila sa mahirap. Ma-pride sila. Ayaw nila maghirap. Kaya pag naghihirap na sila, nawalan sila may sasaing, yung talagang marumi na yung kanilang bahay, ayaw nilang umamin na ito yung sitwasyon nila. Kaya nag-suicide sila. Tingnan ng mga Hapon, makita sa building, nagpapakamatay. Kahit mga young people. Pero may ibang dahilan din dahil nga sa kanilang Diyos. See? Mayaman ang Japan. Kaya ang mga Haponese masisipag. Ayaw nilang kilalanin ang kanilang sarili na mahirap. Tayo dito. Alam nyo? Okay lang tayo. Alam nyo po, ang kultura ng Hapon, sabi niya, at pagkakapariho ng Korea. Sabi ko, Pastor, meron kami member sa Mabuhay, nakapangasawa yung kanyang anak ng Koreano. Parehas ba ang kultura ng mga Hapon, yung mga lalaki, ang mga babae, itataas nila ng sobrang respeto ang lalaki? Meron pagkakapariho din. Alam mo yung member namin sa Korea, nag-asawa siya nung nahiwalay na yung anak niya nagsundalo as a Korean soldier. So itong babae ito na member namin na asawa, ang Koreano po ang lalaki, mataas ang respeto. Hindi pa pwedeng kumain kayo ng sama na mag-asawa sa isang lamesa. Kailangan nakaredy na yung pagkain, pampaligo, kape sa asawa mong Koreano na ikaw asawa babae. At talagang ihahanda mo siya lahat bago ka ikaw ang sumunod. Oo, ganun ang gagawin. At sabi ko naman ka, Pastor, may pagkakapareho sa Japanese. Meron din. See? Dito sa atin, ay, lalaban ang mga asawa na babae. Tinitingala nila kasi sila ang leader. Sabi ko naman, Pastor, sabi ko, pagdating sa pagsasamba, Pastor, may pagkakaparehas ba ang Koreano sa Hapon, yung pagsasamba? Kasi sa Koreano, kinukwento lang ng isang member na namin sa Mabuhay. Pag nagsimba ang Koreano, sabi ko, pagpunta sa church, hindi agad yan makikipag-chika, uupo sa upuan. Pupunta yan dito sa altar. Hahagulgul. Sabi ni Pastor Alexander, ang mga Pinoy, walang pagpapahalaga. Late man o hindi. Amen. Yung kultura ng Hapon, disiplinado sila. Yung kultura ng Koreano, pagdating sa pagsisimba. Nagulat nga di ba napunta si Nanay Ninang Gloria? Kasi yung anak na andun sa Korea eh. Nagtaka siya, nagsisimba sa mga Baptist. Yung mga Koreano. Alam mo kung anong meron silang attitude pagdating sa pagkikilala sa Diyos? Mataas yung kanilang honor sa Diyos. Amen. Tayo mga Pilipino, mga walang disiplinado. Amen. Sabi ni Pastor Al Gonzales,
Yes, Pastor. Ito ang problema sa mga Pilipino natin. Kasama tayo. Hindi marunong magsimba yung ugaling pagsisimba. Kung anong meron tayong nadidisiplina. Wala naman pagkakaiba ang Biblia doon sa Hapon at sa Korea. Parehas lang. Pero mahirap ang mga Pilipino mamotivate. Amen. Pag sila nagbigay, as in ibibigay nila, hindi sila nakikipag-bargain. So, sabi ni Pastor Alexander the Great, tayo mga Pilipino talaga walang kadisiplina in terms of serving the Lord. Oh. It talks about relationship, yung ating identity. Ayos lang pag ang buhay natin ay may pera. Ang ating buhay ay nasa mabuti, nasa ulap, di ba? Pero pag anong nangyari pag dumating na sa paghihirap natin, nagpapahalaga ka pa ba sa pagka-Kristiyano mo? Yung paglilingkod mo sa Panginoon. Alam niyo po, if your identity is your work, and you get fired, natanggal ka sa trabaho, anong mangyayari? Magpapahalaga pa ba sa paglilingkod? Ramdam mo kung paano tulad pag wala ka ng trabaho, natanggal o wala ka na talagang may saing, para ka bang sa ramdam mo na ikaw ay bigo, failure? Pakatularan mong mga Hapon, mag-suicide na. At walang sense of purpose na pag wala ka ng trabaho, pag wala na tayo talaga eh. Kasi yun ang mga Hapon eh. Wala na silang halagay pag pulubi na eh, walang-wala na eh. Kaya ang ginagawa nila, nagsaksak na sumakit sa building din. Kaya nga nakakalungkot ang mga Hapon, sabi ni Pastor Al Gonzales. Sabi ko, ang yayaman nila. Sabi ko, napunta na kami sa iba. Saan bang lugar mo sa Japan? Kasi yung Ishikawa, nilindol ng 7.6. Malayo kami. Nasa Nagoya kami. Saan ba yun? Hindi ko alam yan eh. Sa Nagoya kami. So, inaabot din ang lindol doon. Kaya sabi ni Pastor Alexander, gusto mo pa bang bumalik? Sabi Pastor Alexander, kung maaari nga lang, iba dito ang mga Pilipino na pinagpapastoran ko. Sabi nga niya, nagsabi ng pinusot namin, kung tayong mga pastor na gusto nating ayaw magsimba, yung mga member kaya may karapatan magsimba, tayo din. Huwag na tayo magsimba. Pero hindi eh. May ang people niya nahihirapan din eh. Oo. Gusto nung nga, isarado ko na lang, ayaw papasukin eh. Sabi ko, ma-emosyon ka pala, pastor. Tawa lang si Alexander the Great. Ano mo sabi niya, pastor? See? Alam mo na, mahal, madami sa atin talaga hindi alam kung sino ka. Amen. Hindi mo kilala yung sarili mo. Amen. Yung identity mo kung sino ka talagang totoo. Marami talaga sa atin hindi alam kung sino tayo. Yung bang ang pagkakakilanlan natin. Kristiyano ka ba? Yung pamumuhay mo ba you are living as a Christian? Hindi. Alam niyo, we must value your identity as a Christian. Kasi kapag hindi mo pinahalagahan yung pagkakailanlan sa atin na Kristiyano, wala lang tayong hindi natin madidisiplinado. Ito yung good news. Ito yung pinakamagandang balita nga eh. Alam nyo, matatagpuan natin ang totoong pagkakakilala sa atin. Saan? In relationship. Sa ibang mga Kristiyano. Hindi mo matatagpuan ang pagkakakilala ng totoo ka kung makikipag-fellowship ka sa mga unbeliever. Amen. Kasi tapos na tayo doon eh. Higit sa lahat ng bagay, mga minamahal, tayo ay mga membro na ng Diyos na pag-aari na niya, na pamilya niya. At nabibilang na tayo doon sa God's family.
Di ba sabi ng Bible? Now, therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizenship. Fellow citizenship with the saints. Sino yun? Ikaw yun, ako yun. Hindi yung mga patay na santo, ng mga ribolto. At sabi ng Bible, and of the household of God, bahay ng Diyos, ito yung church, ikaw yun. Amen. Palagahan mo yung identity mo, yung relationship mo. Hindi ka matututong magmahal sa Diyos at sa mga kapatiran pag ina-isolate mo lang ang sarili mo. Amen. Amen. All of our human family relationship and have beginning and ends. Yung pamilya natin, yung Dungson family, may simula. Ako noon, panganak, August 8, 1970. Matatapos ang buhay ko din. May simula may katapusan ng mga pamilya natin Nagre-reunion lang tayo pag dumating sa mga bagay. Alam niyo, but ito napakahalaga. Yung ating spiritual family, natatay tayo, nadudugtong tayo, nabubuhol tayo At hindi lang, nananatili tayo forever in heaven. Kung ikaw ba, kung kayo ba dito sa church, mayroon kang kagalit, sabi ni Sir Odi dito, yung kanyang asawa, talaga naghiwalay sila Diba, kinasal, bagong kasal. Namatay yung kanyang asawa Sabi ni Sir Odi nung inilibing na yung kanyang asawa sa Samar, huwag kayo mag-alala, magkakapit bahay kami yan sa langit, yung mansion na titirahan. See? Tayo ba magkakapit bahay, magkaaway kayo rito? Sa mansion dun sa heaven? How do we become members of God's family? Ano ba ang pakikitungo sa pamilyang ito? Nung nakaraang taon, paano ka nakitungo sa church? Paano bang relationship mo sa Panginoon and the brethren? Alam niyo po, every human being is created by God. Lahat tayo dito nilikha, unbelievers man o ano. Sino mang tao, nilikha tayo ng Diyos. Pero, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yun ang pagkakaiba. Amen. We become a part of a human family, una-una sa lahat, ng panahon na tayo ay naligtas. Naging pamilya na tayo ngayon Amen? Tayo po'y naging pamilya na nung maborn again ka. Sa 1 Peter chapter 1 verse 3. Bukla tayo ng Bible. Nandiyan ba kayo? Amen. Sa 1 Peter chapter 1 verse 3. Blessed be the God of and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again. Alam mo yun, hath begotten, na ipanganak na muli tayo. Muli. Unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Galatians 3:26. Sa Galatians 3:26. Sa verse 26, sabi ng Bible, for ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Alam niyo po ang ating pong pagkakakilanlan, identity bilang mga anak sa Panginoon ay napakataas po, mga minamahal. Our identity as children of God is highest, na pinakapataas, na iginagalang yun. Ito yung the greatest honor and the greatest privilege we will never receive, na naging anak ka ng King of Kings and Lords of Lords. Kaya palagahan mo ang sarili mo na ikaw anak ng Diyos. Amen. Paano ka maglingkod sa Diyos? Hindi ka naglilingkod sa akin, hindi ka naglilingkod sa church. Kaya hindi tayo pinagpapahala Amen. Pag masabi ng pastor, wag po tayo magsasabi, pastor, hindi ka nagiging matapat kaya hindi ka pinagpapahala. Anong dapat natin gawin? Anong dapat sabihin? Kaya hindi ka ganyan ang buhay mo, kaya hindi ka nagpapatapat, hindi ka naging matapat sa Panginoon. Anong dapat natin sabihin? Parang hindi discourage. Ito lang naman alam niyo, saan man tayo pumunta, ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating iniisip sa iba, ano man ang iniisip ng tao sa iba sa atin ngayon, ano ba ang pagkukutya nila? Ang katotohanan, nagnananatili.
We are children of the living God. Kahit anong isipin ng ibang tao, anak ka pa rin ng Diyos. Kaya nga, pagramdam mo na di ka mahalaga, hindi kami namahal, walang nagmamahal. Pa-baby. Mga young people, nakangiti si Cedric. Pag hindi ka pinapansin, pag hindi ka man pinapagkilala, hindi ka man nire-request sa pulpito, ano pa man, kung kanino ka nabibilang, di ba? We need, kung ikaw ma-insecure, alalahanin mo, kailangan natin alalahanin, kung kanino ka nabibilang, kung kanino ka nabibilong, at yun ay dinadala mo ngayon na pamilya. Tandaan mo, yung pamilya na yan na ikaw, Christian. Dalhin. Pahalagin mo. Meron kang relationship dito sa church at ikaw ay Christian. In God's family, matututo ka lang dito yung tunay na pagkakakilanlan kung sino tayo. Amen. Minsan sa tagal ng buhay, di mo nakikilala kung sino ka pa eh. Di ko alam kung ligtas ka nga o hindi eh. Pangalawa, dito naman in God's temple. Kanina, in God's family. So in God's temple, we find strength and stability. 1 Peter chapter 2, verse 5. Be patient. Amen? Preach. Amen. 1 Peter chapter 2, verse 5. Sa verse 5, the Bible says, as newborn babes, tama? 2:5. Huh? 1 Peter. 2 Peter 2:5. Ay, sige, ito na lang. Sige, yun na yun. 2:5. Baka 2:15 akin. Basta, nagkamali ba ako? Mali akong nilagay. Yung salitang a lively stone. 2:5 ba? Ayun, tama. Nalito lang ako doon kay ano. Tama ba? Verse 5. Peter, verse 5. Sige. He also, as lively stone. Sabi doon ni Pablo, ikaw din ay buhay na bato. Okay? Living stone, lively stone, are built up in a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Alam niyo po, wala ditong pader eh. Yung poste. Alam niyo yung poste, di ba binuhusan yon? Yung poste ng bahay. Dapat magka-poste tayo rito, poste doon. Tsaka meron doon, swimming pool sa taas. Kina Pastor Bicol yan, sa January 11, yung kanyang rooftop doon na third floor ay cover court. Magbabasketball katapos ng celebration ng ano doon. Meron pa siya doon, billiard. Gusto nung billiard mga pastor. So, bibilyard din ako doon. Pang lialibang. Now, ang poste po, alam mo mga engineer, napakagandang pag-aaral nila. Bakit po yung tayo niya talagang matibay? Alam niyo po, hinaluan niya ng semento. Hinaluan siya ng galing Ano pa? Buhangin. May tubig siyempre hinaluan. Yung graba. Yung bakal. Di ba, meron pa yan parang gatas na pampadikit. Yung mga paghahalo namin doon, binubuhusan pa ng parang harina para maging matigas. Alam nyo, Alaska. Alam mo ang poste pag tinignan natin, mayroong iba-ibang mga parte kung bakit nagiging matibay ang corner na poste. Kasi nga,
merong graba, baka ikaw yun. Merong semento, merong buhangin. Talagang, yun sila pinag-isa eh. Alam mo, sabi ng Bible dito, you also are lively stones. Alam mo yung templo, yung bahay, may kanya-kanya mga bricks o kaya pader o hollow blocks. Dito, tayo po ay God's temple. Ibig sabihin, nakapiled up tayo sa isang temple o bahay na bato na pinagpatong-patong tayo ng mga bato, pira-piraso. Upang ang mga batong yun, sabi doon, ay ma-built up spiritual house. Yan nyo. Ang ibig nyo tukuyin. Tandaan mo, tayo po, ikaw, ay living stones. Mga buhay tayo na bato sa templo. Sa church. Now, ito po ang ginagamit ng Panginoon upang ma-build up tayo, maitatag tayo na pundasyon sa templo na magiging matibay at magiging magandang hitsura ng bahay o templo. Now, ganito mga minamahal. Kung mag-isa ka na nakapile, hindi ka magiging maganda. Na pader. Kundi sama-sama ang pader po nakapile na living stone tayo na, yun ang pader eh. We become temple for God. Ang church po, kanya-kanya tayong mga ugali na pinagtagpo-tagpo rito kasi gagamitin ka ng Panginoon para maging templo niya. Now, halimbawa, nagtanong ako kay Malos. Di ba nagregalo ka kay yung diamond, diamond 5 dimension. Alam mo yung diamond 5 dimension? Kanino ka nagregalo kay Ma'am Pardo ba yun? Kay asawa ni Pahardo. Kaya nagulat ako, tatanong-tanong sila doon, mga pastor stripe. Pastor, nasaan na si Ma'am Luz? Hindi ko kilala ang pastor stripe. Ba't hindi sumama? Ay, hindi ko na alam kung pwede rito. Hindi ko na alam fellowship dito. Andun isang lamisa lang sila, asawa ni Pahardo. Yung mga kilalang mga pastor na andun, yung mga asawa. Ay, ma'am, hindi ko alam kung pwede rito. Sabi ko, tinatanong ka dito, Malos. Yung mga pastor stripe dito eh. Nandun lang sila sa isang lamisa kung kain ng kainan. Pero kasama sila sa meet nandun. Pero wala silang voice. Nagkinig lang sila doon sa fellowship ng mga pastor. So niregaluhan, nagpaggawa ng diamond 5 dimension. Alam mo 5 dimension? Ano yun? Yung ino-order ni Los na mga na parang ganyan ang itsura, and then yung mga maliliit na mga dikulay, tapos di ba ginaganon yan? Ginaganon. Yung isa-isa, may mga kulay yan. Pag nabuo yan, tingnan yung itsura, ang ganda. Di ba nakaupo yun si Ma'am Pahardo? Nagkuha niya eh. So yun ang 5 dimension. Ibig sabihin, nakikita natin yung picture kung anong merong hitsura pag nabuo na po yung 5D. Napakaganda. Ganon tayo sa church. Andiyan pa ba kayo? Amen. Ganon tayo, mga minamahal sa church. Ang purpose po ng 5D dimension na yon, it has only one purpose. Kasi yung mga pira-piraso na yun na maliliit na bilog, pag idinikit-dikit mo na yun at nabuo, ang purpose lang talaga ng 5 dimension na yun ay to connect with each other. Kasi pag hiwa-hiwalay, hindi mabubuo yan eh. Amen. Kaya nga, it is essential also that we assemble all the living stone in the temple, in the church. That we belong together, hindi tayo pa pwede maghiwa-hiwalay. Amen. At anong pa pwede mangyari pag nabuo na yun? Sa Ephesians chapter 2, verse 21. Ephesians 2, verse 21 hanggang 22. And the Bible says, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together
grow it unto an holy temple in the Lord. Yun lang pala ang purpose eh. Yan ay magandang imahe ng church. Pagsama-sama tayo gumagawa at nagiging templo ka na dito sa church. Huwag tayong patay na bato, living stones. Alam niyo po ang piano yan, pag kulang ng pesa, hindi matatawag yan na harmony ng kakaisa. Yan ay magandang image as a church. Connected both to God and connected to one another. Yan lang ang purpose ng bato, yung pader na yan. Kaya, ang purpose, in God's temple, malalaman mo, meron kang strength at stability. We become diamond art dimension bawat isa. Ganito, may namahal. Makinig kayo. Pag wala si kapatid, si sister or brother, sa church ngayon, kulang yung pyesa. Kulang yung stone. Baka ikaw ang hinahanap ng Panginoon dahil hindi nagiging maganda ang image ng church. Amen. Dahil wala ka, hindi kompleto ang dimension na nagmumuna templo dito sa church. Amen. Yung ninanais na plano, ang purpose ng church, kulang ang mga membro dahil wala dito ang mga kapatiran. Amen. Tinan ang gawain natin pag kulang ang member. Kaya maintindihan mo yung pagiging membro ng simbahan. Amen. Na ninanais ng Panginoon upang ito ay maging church. Amen. Nawawala yung bato. Ikaw yun. Amen. Kaya hindi kompleto at hindi nabubuo yung intended na ninanais ng Diyos para sa kanyang nais Amen. na maging. Kaya siguro ikaw yung pesa nun. Ikaw yung bato na wala dito. Kaya hindi umuusad-usad ang gawain. That God intended it for to be, na maging maayos ang church. Kasi sabi ng Bible, in whom all the building fitly framed together grow it. Para saan? Unto an holy temple in the Lord. Kaya napakahalaga kayo sa church eh. Bakit wala ang mga kapatiran? Sabi ng Diyos, mahirap ang church na yan. Hindi ko nabubuo yung nais kong gawin para sa kanila. Diba sa Revelations, I know thy works. Diba yung 7 churches ba yan? Yung Ephesians Church. Hindi nagiging, nawawala yung strength ng church. Nawawala kasing stability. Kaya pag dumating ang hampas ng bagyo sa atin, pag kulang ang, wala kang tibay. Amen? Amen. May mga panahon sa mga buhay natin na pagsubok, naranasan ng taon na kalipas. At asahan mo, mayahampas uli itong taon na pagsubok sa mga buhay natin. Amen. At anong mangyayari? Yung strength o stability, mawawala kasi pag wala kang support sa pader na yan. Mawala yung suporta ng ating, yung ating blessing spiritual na nagmumula sa Diyos na nakukuha. Kasi hindi niya ibinibigay. Hindi tayo nagiging mananatiling matatag. At yun po ay totoo dahil nararanasan ko rin yan bilang as a member. Member ako din dito, hindi lang ako pastor. Pag nawala ako dito, kayo ang papalit na member. Kailangan natin dito mag-alagaan. Amen. Mga kapatid, tayo po'y namumuhay sa mundong ito na sobra pong dangerous na at destructive na sanlibutan. At kung nais nating mag-endure, maging matatag sa mga bagyo ng buhay, sakit, gulo, walang pera, di ba? O ano-ano pang, we have to connect with each other. Amen. Dapat naiintindihan natin yun eh. Amen? Amen. Pahintulot ang mga sarili natin to build into God's temple
Dapat yung bato na yun na pesa, nawawala. Sana, pauwi na lang ng Panginoon. Kasi nga, alam mo ang testimony natin napakalagay. Isa man na tayo'y namuhay na hindi maganda testimony, ang Panginoon, yung church na naman na yun, hindi talaga makausad-usad. Meron pa naman akong plano pa naman sa church na yan. Amen? Si Pedro po sana sabi niya, we are to see ourselves as a living stones. Panguli, amen? Ngayon, in Christ's body, where we belong, we discover our unique value. Now, 1 Corinthians chapter 12, 1 Corinthians chapter 12. Sa verse 27. The Bible says, now you are the body of Christ and members in particular. Now, napakasimple lang yung mga minamahal. Gusto kong ma-remind sa inyo kung ano talagang kahalagahan ng pagiging isang membro ng simbahan. Kasi, taon-taon, hindi yun naiintindihan kung ano bang ibig sabihin ng church. Amen. Kasi wala kayong pagpapahalaga. Hindi man kagandahan ng ating unit dito. Kaya minsan ng mga iba, ayoko dyan, pastor. May mga manungkan dyan. Pag umuulan, ang puputik di ba? Kaya pagandahin natin ng church yung building, mismo sa ating mga sarili. Now, in Christ's body, we discover our unique value. Alam niyo po, ang church, totoo lang, ay organism. Katawan kasi. Ang ating katawan ay organism. Pero ang katawan, ang church talaga, sa literal din, ay organization. Pero ibahin natin, organism. Ang katawan natin ay bilang living organism. Yung bituka, ano yung pag natanggal yung kidney. Sila kasi konektado yan ng katawan. May kanya-kanya in particular. Mahalaga yan No, anong ibig sabihin dito, sasabi ni Pablo, para sa atin, about our calling to belong. Ang church po ay hindi po building. Alam na natin yan, amen? Amen. Pag hindi mo pa alam, naku, pukpukin kita. Ang church po ay hindi building. Amen. It is a living body. An organism. It means that we find our uniqueness, we find our unique value and contribution in the greater whole. Ano ibig sabihin? Kanya-kanya tayo mga ugali. Ang hirap ng kapatid, ng anak sabol. Ang hirap ng kapatid, hindi man lang ang pinapakyat sa kanilang bahay. Kanya-kanya tayo mga kakaibang ugali, alam niyo yun? Amen. Si kapatid, ang talkativeness naman. Di ba? Tayo'y may kakaibang pagpapahalaga At sa ating mga ugali, nagko-contribute tayo sa kabuuan. Ikaw at ako, madidiskubrihan natin yung tunay na halaga sa pamamagitan ng ating mga relasyon. Kaya kailangan natin dito yung relasyon with other Christians as we work together for the common good. Now, kaya nga sabi ni Pablo sa Romans chapter 12, sa verse 4 and 5. Sige, bukla tayo. Matatapos natin Romans 12, verse 4 and 5. For us, we have many members in one body, and all members have not the same office. So, we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another. Ang katawan, maraming mga parte. Di ba, nag-example ako sa inyo, di ba? Ang example ko, di ba? Yung ballpen, lalagay ko dito. Tingin kayo rito, magmamagic ako. Yung ballpen, lalagay ko dito. So, katawan. Ang ulo ng katawan, si Jesucristo. Hindi lang po pwede, ang kamay, putulin, kukunin niya yon. So, mag-iisip ang ulo. Kukunin ng parte ng katawan. So, sasama itong paa, pati lahat ng katawan, kukunin niya ito. Amen. Yan ang katawan niya ng church. Amen. Kaya nga,
Inuulit ko. Sabi ni, sino ba nagsabi ng pastor na narinig yung inimplo ko? Sabi ng isang member, Pastor, bakit galit ka sa kay ano? Wala namang ginagawa yon. Ay si pastor ano pala sa kainta. Pastor, bakit galit ka sa tamad? Wala namang ginagawa yun eh. Yun na nga eh. Walang ginagawa, pasaway pa. Yes. Right. Tayo man lahat, maaaring magkakaiba-ibang ating mga kulay, ambisyon, o mga dislike o like na mga kulay at damit, anuman. Alam ko, amen. Yan ay dahil bawat isa sa atin ay mayroon iba't ibang gawain na gagawin mo dito sa church. Amen. Hindi ka naman pwede maging pastor lahat tayo rito eh. Amen. At mga magagandang mga boses natin dito, lahat na tayo rito, choir lahat, wala na makikinig dyan. Ang Diyos na lang. At upang makomplito po kung ano ang gusto ng Panginoon na gusto niya na ninanais sa atin, upang ipagawa sa atin bilang kanyang katawan, we need one another and we belong to its one another. Hindi ko alam kung anong grammar ko. Yun po yung ibig sabihin ng Panginoon. Dapat hindi ka nawawala sa church. Ganito po yan. Di ka maaari maging sa lahat ng ninanais ng Panginoon sa'yo upang maging unless na ikaw ay konektado sa katawan ni Kristo. Amen. Dinin nyo, ang God's will po ng Panginoon para sa'yo, totoo meron. Pero hindi pa pwede ang Panginoon na gusto na maging ganun ka nga, na mag-isa lang, hanggat hindi pa pwede yung maging, unless na ikaw ay maging konektado sa katawan, the church. Doon lang nakukumpleto eh. Kaya nga, at the same time, tayo na Pilgrim Bible Baptist Church, hindi pa pwede sa lahat upang maging ang gusto ng Panginoon na ninanais niya para sa atin na maging kung wala ka, mahalaga ka sa plano ng Diyos na ninanais niya para sa church na ito na pilgrim. Mahalaga ka. Siguro ikaw ay nawawala na pyesa. Amen? Na hinahanap to make us complete. Na maging kumpleto tayo. Yung plano ng Diyos para sa atin. And by taking your place in Christ's body, you will discover your purpose for being. Yun lang ang malagay. Pag nandito ka sa lugar ng katawan ni Kristo, madidiskumbrehan mo yung layunin ng pagiging isang Kristiyano mo dito. Alam nyo, real meaning in life is not found sa trabaho, sa pera. Ang real meaning, hindi nakikita yan dun sa bahay ninyo, sa tahanan ninyo. O kaya maglaro ng anumang pinaglalaro ngayon. O kaya hindi nakukuha ang real meaning sa pag-order sa Shopee, sa Lazada. Bakit? Kasi ang real meaning nandito sa church. Bakit ka nandito? Bakit ka member dito? Ang purpose po, it is to be function as a valuable part of Christ's body. Dahil we belong to each other. Kaya nga minsan yung mga ugali natin na ang hirap kausapin, ang hirap ma-approach, mahirap naman pag kinausap mo, taga saan ka? Iba naman ang sagot. Ay may problema yun. Buti lang si Johnny, nagmamatured na eh. Niloloko-loko ni Banjan eh. Pinakita yung passport. Tapos, parang, Pastor, ando na siya eh. May passport na siya eh. Uuwi na sa Mindanao, may passport? Nagtanong ni Johnny, pagpunta ba sa Mindanao may passport, Pastor? O, at least nag-aano siya, nag-observa siya eh. Sabi ko, saan mo ba nalaman yun? Ticket lang ang wala passport doon. Kukuha ka ng visa? Gan. At least nagtatanong siya eh. Tingnan, nagiging matalino. At least,
Kung magkukopya ka sa katabi mo ng mathematics na solving problem, tanungin mo muna ang sarili mo, ay, tama ba yan? Huwag ka agad kukopya, yun na yun. Hindi ka malang nag-iisip-isip, baka pag pasa, mali siya, mali ka din. At least nagtatanong-tanong. Tama ka. Tapos kumuha ka naman ng idea din sa turo ng teacher. See? In Christ body, we discover our uniqueness. Amen? Kaya nga, mga minamahal, hindi ko alam kung paano palaga ng church. Huwag tayong... Ay, iniisip ko nga si Pastor Al Gonzales. Ay, pastor talaga. Nung maisuot ko na ang sapatos ni Pastor Jerry Mendoza, iba pala ang pagiging pastor na talaga. Ay, sabi namin, ay, yan talagang inaasahan mo ngayon. Ba, gusto mong bumalik sa Japan? Ang mga Hapones doon? See? So lang, maganda po maglingkod as a Christian in the church. Amen. Kasi dito ka lalago eh. Amen. Tayo na tumayo. Huwag na natin pahabain na. Amen. Kayo yung muko. Bumikit po ng ating mga mata. Gusto ko lang magkaroon tayo ng pag-challenge. Saan ba tayo talaga nabibilang? Nakikilala mo ba ang sarili mo na pagkakakilanlan kung sino ka? Ito yung pagkakataon. Nakilalanin mo ang sarili mo kung sino ka as a Christian. Siguro may pagkakataon, nakakalimutan mo kung anong pagkakakilalan sa'yo. Ikaw anak ng Diyos at alam ng Panginoon. Sabi ng Panginoong Jesucristo, that sheep, I know that sheep, and I know them, and they follow me. Ikaw ba'y tupa niya? Kilala po ng Panginoong Jesucristo kung sino talagang sheep. At ang sheep na yon, sumusunod sa Kanya. Kasi yung pagkakataon, mga minamahal, hindi ko alam itong taon kung paano ang pagtayo mo, pagtanggap mo sa sarili, kung pagkakakilanlan mo na ikaw followers of the Lord Jesus Christ. Ikaw naman Christian. Baka maging routine na lang ang buhay natin ulit. Para sa aming bisita, kung hindi mo pa alam, sakaling bawian ang buhay mo, tiyak mo ba ang kaluluwa mo pupunta ng langit? Ang pagiging member ng church, hindi po ito dahil lang makapunta sa langit. Ang Panginoong Jesucristo, may katiyakan ka na makapunta ng langit. Dakilang Ama, tunay nga po na pinapahalagahan niyo po ang simbahan. Dahil simbahan mo ito eh. Tulungan niyo kami maging gaya ka namin. Kung paano namin i-despise ang gawain niyo po. Tulungan niyo kami makilala ang aming sarili. At pag aming nakilala ang aming sarili, tulungan niyo kami ma-enjoy. Magkaroon kami ng galak. Upang kami magkaroon po ng fellowship with one another sa mga kapatiran. At hindi kami mag-alinlangan, kundi magkaroon kami ng love one another. Alam namin, meron sa amin mahina. Alam namin na meron sa amin na nagiging pasaway. Tulungan niyo kami, Ama. Maging buo kami as a body. Hindi nawawala yung isang piyesa. Para yung nais mong plano sa katawan na yan, na ninanais mo, ay may sakatuparan. Salamat po sa umagang ito. Salamat sa mga kapatiran. Muli, salamat po sa blessing ng Word of God. Ingatan niyo kami palagi, Ama, sa taong ito. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po yung umawit. Amazing ng grace na lang. -1 tayo. Amen. Meron bang concern? Wala bang pa-announcement? Salamat. Salamat.
Come on, everybody sing. Amen. Hindi po ba?